Praise God. Praise God. Praise Jesus. Praise. Magandang umaga po muli, mga taga San Jose. Ako ay muling pinadala sa inyong harapan ng Panginoon upang magbahagi ng kanyang salita. Ako'y manalangin. Dakilang Ama na nasa langit, sa pangalan ng Panginoong Yesus, Ikaw po, Panginoon, ang nagsugo sa akin sa lugar na ito. Ikaw ang mangusap sa kanila. Ikaw rin ang mataas, Panginoon. Wala na pong iba, kundi Ikaw lang. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise God. Diretso na po tayo, mga taga-San Jose. Praise God. Sabi po sa Hebreo 9, ang sabi po ng salita ng Diyos, Hebreo 9:26. Praise Jesus. Praise Jesus. Ang sabi po sa Hebreo 9:26, sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanlibutan. So dito pinapakita sa atin ang salita ng Diyos na ang Panginoong Yesus, nung bumabasa sa sanlibutan, ay nagbata siya ng matindi upang tayo lahat ay maligtas sa kasalanan. Upang tayo ay maligtas sa apoy ng impyerno. Datapot ngayon ay minsan siya ay nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. Dito pinapakita mga taga San Jose, ang Panginoong Yesus ay nagbata ng hirap at pasakit at pagkamatay sa krus upang tayong lahat ay alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoon
Jesucristo. Mga taga San Jose, mahal kayo ng Panginoon. Last Saturday, hindi ako nakabalik. Subalit ngayon, pinabalik ako ng Panginoon sa inyo. Dahil mahal kayo ng Panginoon. Mga taga San Jose, pakinggan nyo ang salita ng Diyos. Isabuhay ninyo ang salita ng Diyos. Ang sabi dito, sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magpatang madalas mula na itatag ang sanlibutan. Datapat ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kanyang sarili. So dito pinapakita mga taga San Jose, ang Panginoong Yesus ay nagbata ng kamatayan, nagbata ng kahirapan, alang-alang sa bawat isa sa atin. Ako at kayo, tayong lahat, ang Panginoong Yesus ay nagbata ng kahirapan hanggang sa kamatayan upang tayong lahat ay kanyang mailigtas sa kasalanan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan espiritual, kamatayan pisikal, kamatayan espiritual. Ang tao na walang Kristo, pag namatay siya, siya po ay pupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Subalit ang tao na mamatay na mayroong pananampalataya sa Panginoong Yesus, tinanggap siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas, ang taong yun ay magtatamo ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan at pagliligtas ng Panginoong Yesus. Sabi sa verse 27, at kung paano tinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Mga kapatid, mga taga San Jose, sa darating na Sabado, November 1, gugunitain natin ang kamatayan ng ating mga minamahal na yumao. Subalit mga kapatid, tayo din dapat paghandaan ang kamatayan. Sinasabi ng salita ng Diyos kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Mga kapatid, minsan lang tayo magbubuhay sa mundong ito. Minsan din tayo mamamatay. Lahat po tayo ay mamamatay. Itinakda sa atin ng Diyos na tayo ay mamamatay. Parang iba sa atin ngayong araw ay nakatakda na siyang namatay. Mga taga San Jose, ihanda natin ang ating mga sarili sa kamatayan. Lahat tayo dapat maghanda sa kamatayan, mga taga San Jose. Ang sabi nito, pagkatapos ng kamatayan, ang tao ay haharap sa Diyos at siya ay haharap sa hukuman ng Diyos. At kung siya ay papasok sa langit o sa impyerno. Mga kapatid, isa lang ang susi upang tayong lahat makapasok sa langit, sa kaharian ng Diyos. At ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo.
Lahat po tayo ay mamamatay, mga kapatid. Una-una lang tayo, itinakda ng Diyos na bawat isa sa atin ay mamamatay. Ang tanong, sa iyong kamatayan, ikaw ba ay nakahanda humarap sa hukuman ng Diyos? Kapatid, nakakatakot humarap sa hukuman ng Diyos nang ikaw ay walang relasyon kay Kristo. Lahat ng walang relasyon kay Kristo hindi papapasukin sa kaharian ng Diyos Ama. Dito sa verse 28, sabi nito, at gayon naman si Kristo na inihandog ng misa upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Mga kapatid, isa lang ang nagdala ng ating mga kasalanan. Ang Panginoon Jesucristo. Kaya sa Kanya lang tayo dapat lumapit. Walang iba makakapagpatawad sa ating mga kasalanan, kundi ang pangalan lamang ng Panginoon Jesucristo. Nakakatakot humarap sa hukuman ng Diyos nang wala kang Kristo sa puso mo. Sapagkat pag wala kang Kristo, ibig sabihin, ang iyong kasalanan ay hindi nahugasan na patawad ng Ama. Sapagkat wala kang relasyon sa Panginoon Jesus. Mga taga-San Jose, habang tayo po ay nabubuhay pa, makipagrelasyon ka na sa Panginoon Jesus. Ang Panginoon ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Araw-araw, oras-oras. Nais niya papasukin mo siya sa iyong puso, sa buhay mo. Sapagkat kung hindi, kapatid, kung pananatiliin mo nakasarado ang pintuan ng iyong puso at hindi mo siya pagbubuksan, kapatid, pag ikaw ay namatay, huwag nawang mangyari na wala kang kaligtasan. Ang sino man namamatay na walang relasyon sa Panginoon Jesus, isang lugar lang ang kanilang patutunguhan at ito ay ang dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ang impyerno ay nilikha lamang ng Diyos kay Satanas at sa kanyang mga demonyo. Mga kapatid, mga taga-San Jose, nakakalungkot yung lugar na para lang sana sa mga demonyo ay naging lugar na rin ng mga tao dahil sa kanilang katigasan ng ulo at hindi pagsampalataya sa Panginoon Jesucristo. Sa ikalaway, pakikita na hiwalay sa kasalanan sa kaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya, mga taga-San Jose. Hindi sa habang panahon, kayo po ay makakapaginig ng salita ng Diyos. Pag ang iba sa atin, ito na pala ang huling pagkakataon mo upang ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas. Kapatid, samantalahin natin ang pagkakataon habang tayo buhay pa, magpakumbaba sa Diyos. Humingi ka ng tawad sa lahat ng iyong mga kasalanan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay impyerno.
Walang papasok sa kaharian ng Diyos na namumuhay sa kasalanan. Walang mga corrupt people, corrupt officials ang papasok sa kaharian ng langit. Mga taga San Jose, lahat ng namumuhay sa kasalanan ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ang dapat gawin ng tao, magsipagsisi sa kanilang mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at kanilang tagapagligtas. Kapatid, si Jesus ang tagapagligtas, wala na pong iba. At kung paano tinagdas sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Mga taga San Jose, ang ating Diyos ay nagtakda sa ating lahat. Itinakda niya na ang bawat isa sa atin ay may kamatayan. Pag ang iba sa atin dito, ito na ang muling araw mo dito sa mundo. Kapatid, makinig ka. Pinapaalala sa iyo ng Panginoon, mahal ka niya. Pagsisihan mo lang ang iyong kasalanan at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Walang mahirap sa pinagagawa sa atin ng Panginoon. Mga taga San Jose, walang mahirap na humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Lahat naman tayo ay kailangan gawin ito sapagkat lahat tayo ay nagkakasala araw-araw. Ang sabi ng salita ng Diyos, walang matuwid, wala kahit isa. Ako, tayong lahat nagkasala sa harapan ng Diyos. Subalit, ang tanong, ikaw ba ay mananatiling nagmamataas sa Diyos o ikaw ay magpapakumbaba sa Diyos? Ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang nagmamataas sa Diyos ay kanyang ibinabagsak, ang nagpapakumbaba sa Diyos ay kanyang itinataas. Mga taga San Jose, sa araw ng Sabado, November 1, gugunitain natin ang kamatayan ng ating mga mahal sa buhay. Ang tanong, paano kung ikaw din, bago pa mag-November 1 ay papanaw na rin pala, pero hindi mo alam. Kaya nga mga kapatid, lagi natin paghandaan ang ating kamatayan. Isa lang ang sinasabi ng salita ng Diyos, pag tayo ay namatay, tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos at tayo ay papasok sa kaharian ng Diyos sa langit o tayo ay tatapon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kapatid, isa lang ang susi natin para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Yun ay tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Mga taga San Jose, huwag tayo maging masyadong abala sa ating
mga ginagawa sa buhay. Unahin mo ang kaligtasan mo sapagkat hindi mo alam kung mamaya buhay ka pa, kung bukas buhay ka pa, o sa makalawa. Sapagkat ang tao dapat nakahanda sa kanyang kamatayan. Sapagkat kung hindi siya nakahanda, siya po ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Mga kapatid, wala ng purgatorio na binabanggit ng iba. Kasinungalingan po yan. Dito binabanggit, dalawang lugar lang ang pupuntahan ng tao. Langit, kung siya ay mayroong relasyon sa Panginoong Yesus, at impyerno kung siya ay walang relasyon sa Panginoong Yesus. Kapatid, madali lang tandaan, kung nais mo makapasok sa kaharian ng Ama, tanggapin mo ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Yesus. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at mamuhay ka sa kapatawaran. Lagi kang magpatawad, sapagkat ang hindi pagpapatawad ay hindi rin makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mga taga San Jose, marami sa araw na to hindi na nagising. Kamatayan na pala nila sa araw na ito. Ikaw na nagising sa araw na to, magpasalamat ka sa Panginoon. Subalit, ang pinaka-importante, yung tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Yun ang pinaka-importante sa buhay ng tao, ang kanyang kaligtasan. Sapagkat binabanggit ang salita ng Diyos, anong mapapala ng isang tao? Mapasa kanya ang lahat ng bagay sa mundo nito, subalit siya pala ay mapapahamak. Siya ay pupunta lang sa impyerno. Mga taga San Jose, huwag natin sasayangin ang buhay natin. Marami ngayon nasa impyerno, sising-sisi, sapagkat hindi na sila makakaalis doon, sapagkat matigas ang kanilang mga ulo, binabaliwala nila ang salita ng Diyos, at dumating ang kamatayan sa buhay nila. Akala nila habang buhay silang mabubuhay. Ang iba sa atin hindi na nagising ngayong araw na ito. Ang iba sa atin, wag na wag mangyari na disgrasya, namatay. Ang iba sa atin, ay dinagna ng kamatayan sa di niya inaasahang pangyayari sa buhay niya. Kaya nga po mga kapatid, kung ginugunita natin ang ating mga yumaho sa araw ng November 1, dapat tayo, kapatid, pag-isipan natin na tayo isang araw, ganun din ang mangyayari sa atin. Lahat tayo ay mamamatay nang walang pasubali, sapagkat tinakda ng Diyos ang kamatayan sa bawat isa sa atin. Ang tanong lang, ikaw ba ay nakahanda sa iyong kamatayan? Maraming nasa impyerno, sising-sisi, sapagkat hindi man lang nila inisip
ang kanilang kaligtasan. Hindi man lang nila napaghandaan ang kanilang kaligtasan at dumating ang sakuna sa buhay nila at sila ay napunta sa impyerno. Mga kapatid, pag yumaon na, hindi na po makakabalik sa lupa. Ang tao yumaon na, hindi na po siya dapat kinakausap pa. Sabagat ang tao, dito sinasabi ng salita ng Diyos, pag siya ay namatay, siya ay harap sa hukuman ng Diyos at siya ay pupunta sa heaven o sa hell. Kapatid, saan ka ba pupunta? Pag ikaw ay nawala sa mundo nito, saan ka tutungo? Dalawa lang tutunguhan ng tao, heaven o hell, walang purgatorio. Mga sinungaling ang nagtuturo nito. Ito ay galing sa Diablo. Kaya maraming mga tao, iniisip nila, pag sila'y namatay, pupunta pa naman sila sa purgatorio at doon sila ay mapupurga sa kasalanan. Kapatid, yan po ay kasinungalingan ng Diablo. Lahat na nag-iisip doon, pupunta sila sa impyerno at doon magsisisid sila. Bakit? Napaniwala sila sa ganoong katuruan na mali. Kaya nga po pinapahayag ang salita ng Diyos sa inyo upang kayo ay maliwanagan kagaya ngayon. Sinasabi na sa inyo ng salita ng Diyos, pag tayo ay namatay, pupunta tayo sa langit o kaya ay sa impyerno. Kapatid, impyerno, pag wala kang Jesus sa puso mo, na ikaw ay nawala dito sa lupa. At heaven, kapag meron kang relasyon kay Jesus, ganun lang kasimple yun, mga kapatid. Wala na mga orasyon, wala na mga kailangan pa upang ang tao ay maligtas. Ang tanging niya lang kailangan ay ang relasyon sa Panginoong Jesucristo. Mga taga San Jose, huwag nating papaliwalain ang salita ng Diyos. Baka ito nga yung huling araw mo, huling sandali mo sa lupa. Kapatid, ang tanging mong gawin sa mga panahon ito, pag-uwi ng bahay, ipigit mo yung mga mata, manalangin ka, magpakumbaba ka sa Diyos, humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan, at pagkatapos tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Mga taga San Jose, nasa inyo po ang desisyon. Ako po ay pinadala lang ng Panginoon upang ipahayag ang katotohanan ng kanyang mga salita. Kayo po magdedesisyon sa buhay ninyo, hindi po ako. Subalit, kaya nga po pinapahayag sa inyo ang katotohanan upang piliin ninyo ang katotohanan, upang piliin ninyo si Jesus. Si Jesus ang katotohanan. Walang iba makapagliligtas sa atin, mga taga San Jose. Hindi si San Pablo, hindi si San Pedro, hindi si Maria, hindi si Juan. Si Jesus Christ lamang ang makapagliligtas sa atin. Lahat na nagtuturo
na meron pang ibang tagapagligtas bukod kay Jesus Christ, lahat sila ay sinungaling at silang lahat ay parurusahan ng Diyos sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Mga taga San Jose, mahal kayo ng Panginoon, kaya pinapaalam sa inyo ang katotohanan ito. Subalit kung kayo po ay hindi makikinig, wala na po kong pananagutan sa inyo. Sapagkat sinasabi ko lang ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Nasa inyo po ang pagpili. Pipiliin nyo ang buhay na walang hanggan o pipiliin nyo ang buhay ng kaparusahan kapag wala si Kristo. Ang mga taga San Jose, wag po tayong mag-celebrate ng Halloween. Ang Halloween po ay demonic. Demonic po ang Halloween. Kaya po nyo makikita puro katatakutan, puro kademonyohan ang nakikita sa Halloween. Huwag niyo po ipaparticipate ang inyong mga anak sa mga Halloween party. Maraming Satanist ang nagpo-confirm na itong Halloween ay demonic. Ito po ay galing sa demonyo. At ang ating mga anak na nagpaparticipate dito ay pwedeng maposes ng mga demonyo sapagkat ito po ay kapistahan ng mga demonyo. Kaya po, mga taga San Jose, maging maingat tayo. Dapat kasi tayo nagbabasa ng Biblia. Dapat kasi tayo nananalangin sa Panginoon. Dapat kasi tinanggap na natin si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas natin upang tayo ay hindi mailigaw ng sino man. Kaya nga po, ang Biblia ay salita ng Diyos. Dito mo malalaman sa Biblia kung ano ang totoo, kung ano ang kasinungalingan. Kaya ang tao madali mailigaw sapagkat hindi nila alam ang katotohanan, hindi nagbabasa ng Biblia. Umaasa na lamang sa tao, ang mga tao, para sila ay aralan. Kapatid, ikaw ay nilikha ng Diyos, meron kang sapat na katalinuhan upang malaman mo ang katotohanan. Buklatin mo ang Biblia at ikaw ay magiging matalino sa harapan ng Diyos. Mga taga San Jose, sa mga panahon ito, dapat pinag-iisipan natin ang ating kamatayan. Sasabihin ng iba, at kung isipin niyan, mag-enjoy lang ako sa buhay. Sige, gawin mo yan. Pero isang araw,
Makikita mo sarili mo sa impyerno at ang iyong katawan nasa ilalim ka ng lupa sapagkat kamatay ka na. Kapatid, pagandahan natin ang ating kamatayan. Pagandahan natin ang ating kamatayan. Minsan lang tayo mabubuhay. Yung ating kaluluwa at yung ating espiritu, wala pong kamatayan yan. Ang totoo tayo ay yung ating espiritual, sapagkat ang espiritual ay nabubuhay dito sa lupa at afterlife. Mga taga San Jose, pag-ingatan natin ang ating mga buhay. Isuko natin ang buhay natin sa Panginoon. Sapagkat kung hindi natin isusuko ang buhay natin kay Kristo, kapatid, ito ang magpapahamak sa atin. Pag tayo ay namatay, walang langit na tayo ay madadatnan. Pag wala si Kristo, walang langit. Ganon lang kasimple yun, mga taga San Jose. Walang Kristo, walang langit. Walang Kristo, walang kaligtasan. Walang Kristo, walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Walang Kristo, walang kapayapaan. Walang Kristo, walang kaligtasan. Kaya mga kapatid, mga taga San Jose, samantalahin natin habang tayo ay nabubuhay pa. Tayo po, dapat sa mga panahon ito, tayo po ay nasa mga huling araw na po. Kaya po, madalas natin nakikita ang mga lindol, ang mga tsunami, ang mga tigmaan, ang mga kagutuman. Yan po ay palatandaan na muling pagbabalik ng Panginoon Jesucristo. Subalit ang tao, baliwala lang. Baliwala lang sa tao ang buhay niya. Baliwala lang sa tao kung si Jesus ay babalik na sa lupa. Kaya ang mga taong ganito ay isang lugar lang ang kanilang tutunguhan. It is hell. Sabi sa unang 1:4, Gs, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na si Jesus na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan.
Ang Diyos Ama ang siyang umibig sa atin at pinadala ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan, upang tayo ay hindi mapunta sa apoy ng impyerno, upang tayo ay makalaya sa ating mga bisyo. Mga taga San Jose, hanggang kailan kayo makikinig at hindi makikinig ng salita ng Diyos? Sinasabi ng salita ng Diyos, mas mabigat ang kaparusahan sa mga tao nakinig ng salita ng Diyos at ito ay kanyang pinabaliwala. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Kaya niya pinadala ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Jesus ay inutusan ng kanyang mga alagad ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. Kaya po, magmula sa panahon ng mga apostol hanggang sa panahon natin ngayon, kami po ay nangangaral ng mabuting balita. Mga taga San Jose, ang mabuting balita ay si Jesus mismo. Si Jesus ay namatay para sa iyo. Si Jesus ay niligtas ka sa apoy ng impyerno. Si Jesus ay niligtas ka para sa kapayaran ng iyong mga kasalanan. Subalit, kailangan mo siyang tanggapin bilang Panginoon at ang iyong tagapagligtas. Kapatid, walang Jesus, walang langit. Walang Jesus, walang kaligtasan. Walang Jesus, walang kumpletong kagalingan. Mga taga San Jose, mahal kayo ng Panginoon, subalit kung hindi niyo siya mamahalin, dahil hindi niyo pinakikinggan ang kanyang salita, kayo po ang bahalang humarap sa Panginoon. Ako po ay wala nang bigatin sapagkat ipinahayag ko na ang kanyang mga salita sa inyong harapan. Mga taga San Jose, tatlong bagay lang ang pinagagawa sa inyo ng Panginoon. Una, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Magpakumbaba kayo sa Diyos. Ihingi ninyo ng tawad ang lahat ng inyong mga kasalanan, past at present. At pagkatapos, tanggapin ninyo si Jesus bilang Panginoon at ang inyong tagapagligtas. Pangatlo,
umpisahan nyo nang magpatawad. At madali na lang kayo makakapagpatawad sapagkat tinanggap nyo na si Jesus sa inyong puso. Mga taga San Jose, wala pong mahirap sa pinagagawa sa inyo ng Panginoon. Pagsisiya ng mga kasalanan, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at magpatawad. At kapag ginawa mo na ito, madali ka na magmahal ng iyong kapwa. Kapag si Jesus pinapasok mo na sa puso mo, madali ka na magmahal ng iyong kapwa. Hindi ka na mag-iisip ng masama sa iyong kapwa. Ang sabi ng salita ng Diyos, mga minamahal, kung tayo inibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na mga ibigan din naman tayo. Mga kapatid, sinasabi ng salita ng Diyos kung paano ang Diyos inibig tayo, pinatawad tayo sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang pagpugong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. At ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus dahil din sa pag-ibig sa atin. At dahil doon, babaguhin ka na ng Panginoon at matututo ka ng magpatawad sa iyong kapwa. At matututo ka ng umibig sa iyong kapwa. Mga taga San Jose, mahalin natin ang ating kapwa. Ang nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa kanyang kapwa. Kapag mahal mo ang iyong kapwa, hindi mo siya lalamangan, hindi mo siya sasaktan, hindi mo siya lolokohin. Ganon ang ginawa ng Panginoon sa atin. Ang Panginoong Jesus, minahal tayo ng lubos. Inako niya ang kamatayan na para dapat sa atin. Namatay siya sa krus para tayo ay iligtas sa kasalanan. Iligtas sa apoy ng impyerno, patawarin sa ating mga kasalanan. Mga taga San Jose, mahal kayo ng Panginoon. Subalit ang tanong, mahal nyo rin ba siya? Tatandaan natin ito. Kapag wala si Kristo sa buhay mo, ang buhay mo ay walang direksyon. Ang buhay mo ay walang kaligtasan. Ang kaluluwa mo, isa lang ang tutunguhan sa hell. Subalit, kapag ikaw ay nagpakumbaba at hiningi mo ng tawad sa Panginoon ang lahat ng iyong mga kasalanan, ikaw ay patatawarin ng Diyos at lilimutin niya ang mga nagawa mong kamalian. At pagkatapos tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at ani mo tagapagligtas,
sapagkat walang ibang makapagliligtas sa iyo, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Mga taga San Jose, panahon na para tayo ay lumapit sa Panginoon. Panahon na para tayo magpakumbaba sa Panginoon. Panahon na upang tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang mga Pilipino gusto ng blessing, pero ayaw sa Panginoon. Ang mga Pilipino ayaw ng kapitwan, pero sumasampa sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Pilipino ayaw ng kagutuman, ayaw ng digmaan, ayaw ng korupsyon, supalit tuloy-tuloy sila sa paggawa ng masama, sa paggawa ng kasalanan. Mga kapatid, huwag niyo alalahanin yung mga corrupt officials na nagnanakaw sa ating bayan. Lahat sila ay hindi makakaligtas sa Panginoon. Lahat sila parurusahan ng Diyos. Walang makakapasok na corrupt sa kaharian ng Diyos. Kaya po tayo mga Pilipino, mag-concentrate tayo sa ating kaligtasan. Ihanda natin ang ating mga sarili sa ating kamatayan na ating pugunitain sa Sabado. Mga taga San Jose, ikaw at ako, tayong lahat ay darating sa tagpong ng ating kamatayan. Ang tanong, ikaw ba ay nakahanda umarap sa Panginoon sa iyong kamatayan? Ang sabi ng salita ng Diyos, pag tayo ay namatay, aharap tayo sa Diyos, sa Kanyang trono, at ikaw ay papasok sa kaharian ng Diyos, o ikaw ay papasok sa kaharian ng Satanas. Dalawang lugar lang ang papasukin ng tao pag siya ay namatay, kaharian ng Diyos o kaharian ni Satanas. Pag wala si Kristo sa buhay mo at ikaw ay namatay, isang lugar lang tutunguhan mo, ang impyerno. Subalit, pag ikaw ay may Kristo, at ikaw ay humingi ng tawad sa Diyos, at ikaw ay nagpatawad sa iyong kapwa, at ikaw ay nagmahal ng iyong kapwa, kapatid, sa iyong kamatayan, wala kang dapat ikatakot, sapagkat yayakapin ka ni Jesus at sasabihin sa iyo ng Panginoon, thou good and faithful servant. Kaya nga po, mga taga San Jose, habang tayo ay nabubuhay pa, paghandaan natin ang kamatayan, hindi sa mga material na bagay, kundi sa espiritual. Humingi tayo ng tawad sa Diyos araw-araw sa lahat ng ating mga nagagawang kasalanan. Pagkatapos, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Pagkatapos,
ang Panginoon ay tuturuan ka na kung paano magpatawad sa iyong kapwa, kung paano umibig sa iyong kapwa. Kaya nga po, maganda tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at ating tagapagligtas. Sapagkat si Jesus ang magtuturo sa atin, magpatawad sa ating kapwa, magmahal sa ating kapwa. Kaya nga po yung mga corrupt officials, wala silang Jesus sa puso nila. Sapagkat kung meron silang Jesus sa puso nila, hindi sila magsasamantala sa kanilang kapwa, hindi sila magnanakaw sa kaban ng bayan upang ang iba ay magsuffer. Kaya po, mga kapatid, wala sa kanila ang papasok sa kaharian ng langit hanggang sa ikalawa, ikatlo, at ika-apat na henerasyon ng kanilang pamilya. Kaya huwag natin silang kainggitan sapagkat silang lahat kasama ng kanilang mga mahal sa buhay ay sa impyerno papasok at parurusahan ng Diyos araw at gabi. Kaya nga po mga taga-San Jose, mag-concentrate tayo sa personal mong kaligtasan. Sa mga sandaling ito, ako po ay mananalangin na sa sino man nais sumabay at humingi ng tawad sa Panginoon at maligtas, sumabay po kayo sa panalangin. Sabihin mo ninyo, aming Amang nasa langit, patawarin mo po ako na isang makasalanan. Ako po ay ubod ng sama, ubod ng makasalanan. Patawarin mo po lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Yung mga nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan, kalikuan, kasamaan. Ako'y sumasampalataya, ako po ay kaya mo patawarin. At sa mga oras na ito po ay ginawa mo na. Kaya naman po, Panginoon, salamat. At pinupuksan ko na rin ang aking puso. Tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ko. Ako'y sumasampalataya, Panginoon, na ako ay iyong pinatawad, ako ay iyong niligtas, at ako, Panginoon, ay sinulat na ang pangalan sa aklat ng buhay. Upang sa aking pagpanaw sa mundong ito, ako, Panginoon, ay masasabihan ko, thou good and faithful servant. Panginoon, salamat po. Ikaw na po bahala sa akin magmula sa araw na to. In Jesus' name, Amen. Kung ito po ay iyong nagawa, kapatid, binabati kita, ikaw ay pinatawad na, ikaw ay niligtas na, at ang iyong pangalan ay nakasulat na sa langit. At sa iyong kamatayan, hindi ka matatakot, sapagkat si Jesus ang haharap sa iyo
at yayakap sa iyo at sasabihin sa iyo, welcome anak sa aking kaharian. Sa hindi po nag-pray, gawin niyo po ito pag-uwi niyo sa inyong mga tahanan. At ang Panginoon ay handang magpatawad, handang magligtas sa atin. Ako po ay mananalangin na lang for the last time para sa mga taga San Jose. Panginoon, dinadalayan ko ang San Jose. Bawat pamilya sa San Jose, dalangin ko, Panginoon, ikaw ay makapasok sa bawat tahanan sa San Jose. Panginoon, dalangin ko mga taga San Jose, papasukin ka sa kanilang mga tahanan. At iligtas mo mga taga San Jose. At tulungan mo maging matalino mula ngayon ang mga taga San Jose. Isipin nila ang kanilang kamatayan, paghandaan nila ang kanilang kamatayan. At hindi lamang ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang aming mga yumao, Panginoon, nakaraan na. Kami, nakasalukuyan ang importante sa ngayon. Panginoon, kaapagan mo po mga taga San Jose, iligtas mo po mga taga San Jose, patawarin mo po mga taga San Jose. Ikaw na po bahala sa kanila, sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami po salamat sa inyo lahat.